Hello po kabanong, kayanggaw at mga kabangers na katulad ko. Isang mapagpalang araw po muna sa inyong lahat. Ako nga pala si Bonbon. Mula sa Kabisayaan pero malapit-lapit na rin kami sa Mindanao. Sa ngayon ay dito na ako nakatira sa Maynila kasama ang aking may bahay at 2 anak na lalaki. Masugid talaga akong tagapakinig ng inyong programa at hindi lang ako basta natatakot, kundi nai-inspire din sa mga kwentong naririnig ko. Ang mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang o iba pang kababalaghan, isa ako sa magpapatunay na totoong-totoo sila. At ito ang dahilan kung bakit ako magkukwento ngayon. Ibabahagi ko ang naging karanasan naming magpinsan nung mga bata pa kami. 16 years old lang kami noon at hindi ko makakalimutan ang pangyayari na yon. Isa sa pinakamasaklap pero isa rin sa pinakamahalagang aral sa buhay ko o namin. Nawa po'y tapusin niyo hanggang dulo ang pakikinig sa aking ibabahagi. Muli, ako po si Bonbon. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel, ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Maganda ang araw namin noon sa probinsya, Kabanong. Simpleng bata lang kami ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Nannan. Tipikal na araw lang sa buhay naming estudyante hanggang sa may mabalitaan kami at makita na rin ang pangyayari. Pasado 5:30 ng hapon, habang pauwi kami ng pinsan ko galing sa paaralan, ay nadaanan namin ng ilang taong nagkukumpulan sa tapat ng simbahan. Maliit lang ang lugar namin at makakalapit ang mga establishmento lalo na kapag nasa bayan. May mga estudyante rin katulad namin na nakikiosyoso. Kaya nagkatingin ang kami ni Nannan na halatang nagtatanungan ng aming mga mata. Minsan pa naman ay hindi ko napipigilan kapag napapatingin ako sa tsabi kong pinsan. Kasi yung mga mata niyang malabo ay dumidilat kapag may mga ganoong pangyayari. Uy, Bon, ano kayang meron doon? Ako talagang tinanong mo magkasama tayo. Diba pareho tayong galing sa school? Ikaw talaga na, no? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Ang ibig ko sabihin, ano kayang meron doon? Pumunta tayo para makita natin kung anong meron doon sa kumpulan. Yan ang gusto ko sinabi mo. Tara na, kaysa magtanungan tayo dito sa isa't isa. Pumunta na lang tayo ron. Baka mawalan pa tayo ng pwesto at di natin malaman yung pinagkukumpulan ng mga tao ron. Dahil chubby at medyo mabagal tumakbo si Nannan, kaya hinawakan ko na lang ang bag niya at hinatak siya. Patakbo kami lumapit para makichismis na rin sa kung anong komisyong nagaganap. Paunahan talaga kaming makipagsiksikan. Kabanong, alam niyo naman po sa probinsya, kapag may mga ganitong eksena, makikipag-unahan talaga. Hindi ko naman po sinasabing chismoso kami pero parang gano'n na nga. Dahil advantage din ng pagiging malusog ng pinsan ko, sa pakikipagsiksikan namin ay nakarating kami sa pinakaunahan. Nang tumambad sa aming paningin ang isang ginang na tila nawawala sa sarili, ay sabay din kaming napatras ni Nannan. Nagulat po talaga ako sa nakita ko. Dahil yung dahilan ng pagkukumpulan ng mga tao ay ang paglalaway ng babae. Mamula-mula rin ang mga mata niya na nanlilisik. At habang pinapakalma siya ng ilang tao, ay panay pa ang pag-atake niya sa mga yon. Mabuti na nga lang din ay na-restrain siya ng mga opisyal na dumating. Habang abala kaming pinagmamasdan ng babaeng wala sa sarili,
ay napatingin naman ako kay Nannan. May napansin kasi ako sa babae na parang umuusli ang pangil niya pero bumabalik din sa dati. May iilang mga itim na ugat din akong nakikita sa bandang leeg pero nawawala rin yon katulad ng sa pangil. Dahil doon ay nilapitan ko si pinsan at pasimpleng binulungan sa aking mga napapansin. Gusto ko lang din kasing makasiguro kung bukod sa akin ay may iba pa bang nakakakita ng mga nakikita ko. Insan, nakita mo ba yun? Ha? Ang alin? Yung babaeng nagwawala, parang tinubuan ng pangil eh. Ha? Talaga? Oo, saka may nakita ko mga ugat-ugat sa leeg pero nawawala-wala rin katulad ng pangil niya na pausli-usli lang. Tingnan mo, pansinin mo maigi. Sinunod ng pinsan ko ang sinabi ko. Pareho na nga kaming nag-focus sa babaeng nagwawala pa rin. Hanggang sa sumigaw na ang isang opisyal at pinadistansya kaming lahat na nakikiosyoso. Hindi na nga tuloy nakita pa ni Nannan ang sinasabi ko. Tumalikod na kasi sa amin ang mga yon. Bukod doon ay isa-isa nang nag-alisa ng mga tao. Dahil sa utos na rin ng mga opisyalis. Dahil doon ay nag-decide na rin kaming dalawa na umalis sa lugar na yon. Nakita mo? Hindi nga eh. Tara na, kulot. Nababaliw lang yan. Grabe ka naman sa nababaliw, insan. Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi mo ba talaga namumukhaan yung babae na yun? Hindi. Tangik ka. Napadaan na yun sa tapat ng school nung nakaraang araw sa mismong karinderyang kinakainan natin. Nangingi pa nga siya ng pera at saka pagkain dun sa kumakain dun sa likuran natin eh. Ha? Talaga? Di ko na matandaan, insan eh. Yaan mo na. Dahil hindi naman na importante yun. Basta, sigurado ako na siya yung babaeng nagwawala-wala na yan. Malamang nalipasan ng gutom kaya ganyan. Di ba? Yung mga nababaliw kapag nalilipasan ng gutom ganyan. Yan yun. Baka pumitik yung tornilyo sa utak. Pero wag mong masamay ng sinabi ko ha. Wala akong problema sa mga nababaliw ano. Basta siya talaga yun. Promise. Mukha naman siyang hindi nalipasan ng gutom minsan eh. Ngik, paano mo naman nasabing hindi siya nalipasan ng gutom? Ano, sinubaybayan mo ba siya? Ikaw kulot ha. Sumasideline ka ha. Doon sa babaeng may kuliling ha. Pero maganda naman siya kung tutuusin eh. Hindi ko akalain na ganun ang mga trip mo ha. Sira ulo. Kung ano-ano naman ang sinasabi mo dyan eh. Paano mo nga nasabing hindi siya nalilipasan ng gutom? Sabi kasi yun ng mga tsismosang nandun kanina. Katabi ko sila eh. O tapos? Galing nga raw yun sa isang handaan pero hindi dito, parang sa kabilang baryo. Bakit nga ba ako nag-i-explain pa sa'yo? Ewan ko sa'yo. Todo explain ka rin kasi no? Masyado kang defensive eh. Pero seryoso naman kasi yung sinabi ko sa'yo eh. Yun talagang sinabi ng 3 tsismosa sa tabi ko. Okay, pero kung handaan sa kabilang baryong tinutukoy nila, nung linggo pa yung pista dun, di ba? Oo nga, pero baka naman may birthday, binyag, o kaya iba pang handaan bukod sa piyesta. Sabagay, pero hayaan na nga natin yun. Hindi naman na natin kailangan pagtalunan pa yung tungkol sa kanya eh. Oo nga, ikaw kasi. Ano nga ako? Ikaw ang nagsimula dyan eh. May papangil-pangil saka ugat-ugat na itim kapag nalalaman. Ano yun? Aswang yung babaeng baliw na yun? Ganon? Ewan. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Mabuti pa nga. Uy, siya nga pala, insan. Samahan mo akong pumunta ron sa kabilang baryo sa linggo ha. Ngik, bakit ako na naman? Idadela mo na naman ako kay Tia Milan nun eh. Idadela mo na naman ako kay Tia Milan no. Alam mo na rin ha. Kahit kailan ka talaga. Ito naman. Sige na, pumayag ka na. Para rin payagan tayo ni nanay kahit gabihin. Oo na. Ang tanong, insan, sure ka bang papayag si Tia Mila na umalis tayo at makipiesta dun sa kabilang baryo? Oo naman. Basta kasama ka. Mas malakas ka pa nga ron kaysa sa akin eh. Grabe naman yon. Totoo naman eh. Baliw. Parang mas ikaw pa nga yung anak nun kaysa sa akin. Hindi naman ganun yun. Baliw, huwag ka mag-alala. Di naman ako nagtatampo dahil lang dun eh. Masaya nga ako na nasa amin ka eh.
Kasi ang boring kapag mag-isa lang akong anak, no? At least, may kasama na ako. Tapos, may nauutusan si nanay kapag tumatakas ako, di ba? Baliw ka talaga. Tara na nga, bilisan natin. Uwing-uwi na talaga ako eh. Dapat pala sumakay na lang tayo. Paano tayo sasakay, Insan? Inubos mo na sa Caracruz yung pera natin pareho. Dinamay mo pa ako eh. Pareho tuloy tayong walang pera. Paano yan kapag pupunta tayo sa linggo dun, sa kabilang baryo? Wala tayong pamasahe. Kasi wala na tayong extra pera eh. Ikaw naman talaga kulot oh. Di ka pa rin talaga bilib sa akin eh no. Si Nannan to, ang matikas mong pinsan. Magmamagic tayo kapag hindi nagbigay si nanay. Ha? Naku, mangungupit ka na naman? Tumpak tol. Ay basta, di ako damay dyan kapag nahuli ka sa pangungupit mo ha. Ayos ka, daya mo ha. Huwag ka na kaya sumama. Sige, huwag mo ko isama para hindi ka payagan ni Tia Mila. Yun lang, nadali mo ako ron ha. Basta, di ako dami sa kupit-kupit na yan ha. Sige, deal na yan. Kulot, salot ka talaga eh no. Marunong ka na rin mag-blackmail ha. Ikaw nagturo sa akin eh. Ayos, ang galing ko pala magturo. O basta, sige, Huwebes pa lang naman ngayon eh. May ilang araw pa tayo bago magfiesta. Tara na, basta pumayag ka na ha. Oo na nga. Sa totoo lang, kahit nag-aalangan ako noon ay pumayag na rin ako, Kabanong. Madalas kasing tuwing may gala si Nannan ay ako ang palaging naiiwan sa bahay. Ako kasi ang madalas na sumasalo ng mga gawaing bahay na nakaatas dapat sa aking pinsan. Elementarya pa lang ako nang kupkupin na ni Tia Mila at Tio Renato sa kanilang bahay. Nag-ibang bansa kasi pareho mga magulang ko, si Nanay Eva at si Tatay Adan. Nasa kasamaang palad ay namatay sila roon matapos ang isang aksidente. Dahil doon, Kabanong, ay inari na rin ako ni Tia Mila na tunay niyang anak. Siya na lang din naman kasi ang natitirang kamag-anak ng Nanay Eva ko. Ayaw ko naman mag-stay sa mga kamag-anak ni Tatay Adan dahil sa totoo lang ay hindi ko sila ka-close kahit noon pa. At isa pa, ay sadyang malapit na talaga kami ni Nannan sa isa't isa noon pa man. Parang tunay na magkapatid talaga ang turingan namin. Kung minsan nga'y napagkakamalan na rin talaga kaming magkapatid na ikinatutuwa naman ni Tia Mila. Dahil bibihira lang ang mga kabataan na nakatira sa iisang bahay na nagkakasundo. Eksaktong pag-uwi namin ng bahay ay naabutan namin si Tia Mila sa kusina na nagluluto na para sa hapunan. Wala pa si Tio Renato kaya medyo tahimik pa ang bahay. Naka-off pa kasi ang TV at siya lang naman ang mahilig manood sa amin ng pagkalakas-lakas. Mahina na kasi ang pandinig niya, kaya kailangan niyang lakasan ang volume ng TV kapag nanonood ng balita. Kapag naman nakikipag-usap, kailangan talaga na para ka nakikipagsigawan sa kanya. Matapos kami magkasunurang magmano kay Tia Mila, ay sabay na rin kaming nagtungo sa aming kwarto. Iisa lang ang silid tulugan namin ni Nannan. Dahil hindi ako po pwedeng mawala ng kasama sa pagtulog. Madalas kasi akong bangunguti na ayon kay Tia Mila ay namanaw ko raw sa namatay kong nanay. Natatandaan ko pa noong bata ako, nung buhay pa si Nanay Eva. Madalas kaming magpunta sa ospital para nga ipacheck ang kalagayan ko. Hindi ko natanda pero sigurado akong mahal ang gamutan kaya nang mamatay ang mga parents ko, hindi na rin ako bumalik sa nasabing paggamutan. Nang makapagbihis na kami ng pambahay, ay magkasunuran din kaming nagpunta sa kusina. Tumawag na rin kasi sa amin si Tia Mila, sinyales na oras na ng pagkain. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos magapunan, ay hinugasan ko na kagad ang mga pinagdamitan namin. Ako kasi ang nakatoka para sa gabing yun. Pagkatapos ng gawain sa kusina ay dumiretso na ako sa kwarto pero naaabutan ko pa si Tia Mila at Tio Renato na nanonood sa may sala. Kahit malakas ang TV ay sanay na kami, kaya parang wala na lang din sa akin. Matapos kong magpaalam sa kanila na matutulog na, ay nagtuloy-tuloy kagad ako sa kwarto. Naabutan ko naman si Nannan na nakadungaw sa bintana at tila seryosong-seryoso. Oh, bakit ka nakadungaw dyan, Nan? Yung aso kasi sa labas eh. Oh, ano meron sa aso ron sa labas?
Pangatlong beses nang umalulong. Di mo ba narinig? Lakas kasi ng TV sa babae kaya hindi ko narinig. Sara mo na kaya muna yung bintana, Insan. Ito na nga, sasara ko na. Di ba masama yun kapag may umaalulong na aso? Oo, kapag umaalulong ang aso, ibig sabihin, meron tong sakit na nararamdaman. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Saan mo naman nahugot yung mga ganyan-ganyan? Kay Kuya Lester, yung veterinaryo doon malapit sa school. Basta parang stomach ache o kahit anong internal damages and sicknesses daw. Wow ah, may pang internal damages and sicknesses kapag nalalaman ah. Feeling matalino ka eh. Wrong grammaring ka naman, Insan. Anong wrong grammaring ka dyan? Tangik, wrong Grahams yun. Mas madalino talaga ako sa'yo. Anong wrong Grahams? Mahal yun ah. Pareho lang talaga tayong engot sa English eh. Kaya nga eh. Halika, matulog na nga tayo. Last day ng pasok bukas. Makakapagpaalam na tayo kay nanay. O sige. Good night, Insan. Sa'yo rin, kulot. Ilang minuto lang pagkatapos naming mag-good night sa isa't isa, ay kaagad kaming nakatulog. At ito na rin po ang oras kabanong na muli akong inatake at dinalo ng aking bangungot. Bumungad kaagad sa masama kong panaginip ang babaeng nakita namin sa tapat ng simbahan na naglalaway at tila nawawala sa sarili. Tumayo yun sa harapan ko at walang kahirap-hirap na nabuwal ang mga opisyal na umaawat. Dahil doon, sa sobrang takot, ay napatras ako hanggang sa mapaupo sa lupa. Doon ay biglang nagdilim ang kapaligiran. Nawala rin ang lahat ng tao sa paligid ko at tanging kami na lang ng babaeng naglalaway ang natira. Nagsimula na akong kabahan-kabanong at ilang saglit pa ay unti-unting nagbago ang anyo ng nasabing babae. Kumulubot ang mukha niya, lumubog ang mukha, lumawit ang mahabang dila at ang matatalim na pangil. Nangitim ang mga balat niya at naging isang babagsik na halimaw ang anyo. Pagkadaka ay bigla na lang siyang umalulong ng ubod lakas. Nagtalsikan ang laway niya sa mukha, dahilan para doon ay makaramdam ako ng matinding pangangati. Hanggang sa isang iglap ay nawala rin ang nasabing halimaw sa harapan ko. Napalitan ito ng isang malaking salamin na kasing laki ko o mas malaki pa sa akin. At nang makita kong sariling refleksyon dito ay unti-unting nagpapalit ng anyo ko na katulad sa babaeng naging halimaw kanina. Natakot ako ng husto kabanong dahil sa sobrang pagkagimbal ay napasigaw ako. Kasabay nito ay isang may kalakasang sampalang gumising sa akin. Pagbangon ko sa kama ay kaharap ko na si Nanan. Uy, binabangungot ka na naman, tol. Salamat sa paggising sa akin, Insan. Uminom ka muna ng tubig ko. Nandiyan sa gilid, sa tukador mo banda. Oo, sige. Parang ngayon ka na lang ulit binangungot ah. Anong napanaginipan mo? Yung babaeng nakita natin dun kahapon na nagwawala, naging halimaw siya eh. Iniisip-isip mo na naman kasi yun eh. Huwag mo nang isipin yung tungkol doon. Kaya ka nananaginip ng nakakatakot eh. Hindi naman ako natakot sa kanya eh. Kanino? Sa sarili ko. Ha? Ano naman ikinatakot mo sa sarili mo? Nakaharap ako sa malaking salamin. O tapos? Katulad nung babaeng nakita natin, naging halimaw din ako. Naging aswang ako. Naku, tama na nga yan. Simula ngayon ha, huwag ka na mag-iisip ng mga ganyang bagay ha. Oo, sige. O sige na, matulog ka na ulit. Tumagilid ka pa kaliwa para hindi ka na bangungutin. Sabi ko naman sa iyo eh, huwag ka matutulog ng diretso eh. Pagkatango ay uminom ulit ako ng tubig bago sinunod ang sinabi ng aking pinsan. Pero matagal ako nakatulog dahil iniisip ko pa rin ang tungkol sa masamang panaginip. Nakakainggit nga dahil si Nanan humihilik na kagad makalipas lang ng ilang minuto. Inaliw-aliw ko na lang ang sarili ko hanggang sa tuluyan na rin akong dalawin ng antok. Pagsapit ng umaga ay tila normal na lang sa aming magpinsan ang nangyari nung gabi. Sanay na kasi talaga sa akin si Nanan, lalo na at madalas niya akong nakikitang binabangungot. Hindi na nga rin namin sinasabi kay Tia Mila at Tio Renato ang tungkol dito
dahil ayaw na rin namin silang mag-alala. Bukod doon ay kaya ko naman na kasing i-handle ang sarili ko, lalo na't kasama ko naman sa kwarto ang pinsan ko. Pasado 12:00 ng tanghali nang nasa karinderya na kami sa tapat ng paaralan, eksaktong naroon din si Durok, nakaklase ko noong first year high school. Siya talagang halos naging matalik kong kaibigan dahil unang pagkakataon na hindi kami naging kaklase ni Nannan. Kahit at ka-age lang din namin siya ng pinsan ko. Pero mas agaw pansin siya dahil bukod sa magandang hubog ng katawan, maputi si Durok at pogi. Marami nga ang nagkakagusto sa kanya sa paaralan, kaya marami rin ang kabataang lalaki na naiinis sa kanya. Hindi na kami naging magkaklase dahil nalipat na siya sa higher section. Mahusay talaga kasi siyang mag-aaral, lalo na pagdating sa math at palakasan. Isa sa mga ilang pang dahilan kung bakit siya kinaiinisan ng mga kapwa ko lalaking estudyante. Kahit nga si Nannan ay medyo nai-intimidate sa kanya. Hindi lang sinasabi ng pinsan ko, pero nararamdaman ko yon dahil kilala ko siya mula ulo hanggang paa. Nang makita ko ni Durok, ay lumapit kaagad siya at nakipag-apir. Dahil wala rin siyang ibang kasama, kaya naman naupo siya sa tapat ng table namin ni Nannan. Umismid lang ang pinsan ko, napasimple ko lang na tinapik sa hita. Uy, Bonbon! Nannan! Butit naabutan ko kayo dito. Kumusta kayo magpinsan, ha? Eto, ayos naman bro. Long time no see. Oo nga long time no see, no? Kumusta ka naman bro? Eto, pogi pa rin. Napakaambog mo pa rin no? Ano? May sinasabi ka ba, Nan? Wala. May binubulong ka dyan Itatanong ko lang naman kung saan ang ate Emma mo. Matagal-tagal ko na rin siya kasing hindi nakikita Ayun, ayos na ayos lang ang ate ko. Buhay na buhay ang dugo nun ngayon kasi ganap na siya. Ha? Ganap na ano? Wala yun. Huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ko. Bukod sa may buwanang dalaw lang si ate Emma, busy din yun kaya hindi madalas nagpapakita dito sa paaralan. Pero nag-aaral pa naman siya. Mabuti naman pala kung ganun. Ganun na nga. Ay, siya nga pala. Mabuti rin at nakita ko kayo dito. May handa kasi sa bahay namin sa linggo Kung di kayo abala, pwede kayong pumunta sa amin ha. Doon kayo nakatira sa kabilang baryo, di ba? Yung may fiesta? Oo bro, nakadali mo. Welcome ba kami ron? Oo naman. Sino naman nagsabing hindi? At saka gusto mong makita ang ate ko, di ba? Ikaw naman, alam ko naman na crush mo ang ate ko Kaya pagkakataon mo nang makadiskarte sa kanya. Uy, sira ulo ka. Boto naman ako sa iyo, pre. Para sa kanya. Kahit ramdam kong parang ayaw mo sa akin katulad ng ibang estudyante dito. Basta kung pupunta kayo sa kabilang baryo para makipiesta, huwag niyong kalimutang duman sa amin ha. Hindi nga lang nasa sentro yung bahay namin pero makikita niyo rin sa pinakadulo-dulo. Sige, punta kami. Punta na lang kayo dun ha. Hintayin ko kayo at sure akong mag-i-enjoy kayo sa dami ng pagkain. Yun, sa Sabado pa lang magda-diet na ako para makakain ng marami-rami sa linggo. Tama yan bro. So paano? Kain na muna tayo kasi hindi rin ako magtatagal Alam nyo, marami pa akong asikasuhin. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap ay nag-focus na nga kaming tatlo sa pagkain hanggang sa matapos na kami sa pananghalian. Marami-rami pa kami na pagkwentuhan ng mga kalokohan at pagdating sa mismong gate ng paaralan ay naghiwa-hiwalay na kaming tatlo dahil sa magkakaiba rin naman kami ng room na pinapasukan. At sa paglipas ng mahabang oras, katulad ng palaging nangyayari, sabay na naman kaming umuwing magpinsan. At ang masaklap ay naglakad na naman kami. Natalo na naman kasi si Nannan sa Cara Cruz at ginamit niya na naman ang natira kong pera. Pagdaan namin sa tapat ng simbahan ay may iilang kumpulan na naman kami ng taong nakita pero wala ng komosyon. Sadyang nagchichismisa na lang ang mga tao. Kaya nakiusyoso kami ng pasimple. Dito namin nabalitaan na namatay na yung babaeng kahapon na nagwawala habang naglalaway. Nalaman din namin na ang pangalan niya ay Nela.
Siya nga yung palaboy na babaeng palaging humihingi ng pagkain sa kung kani-kanino. Kaya habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay parabang apektadong-apektado kaming dalawa ni Nannan. Ramdam ko yon na kahit hindi naman namin kakilala si Aling Nela, ay para kaming nalulungkot sa pagkawala niya. Grabe, ang bilis ng buhay no? Insan, namatay na lang ng ganun-ganun na lang si Aling Nela. Para akong nanghihinayang na kahit ganun siya hindi naman niya deserve yung mamatay ng ganun. Kaya nga parang batang-bata pa naman yung babae. Parang kay Daran lang siya ni nanay, no? Oo nga, ano kaya nangyari sa kanya? Ano kayang kinamatay niya? Base dun sa narinig natin, hindi raw matukoy kung na-food poison ba o rabies Pero wala naman daw lumabas dun sa examination. Parang ang hiwaga ng pagkamatay niya, no? Yan din ang naiisip ko. Naisip ko lang pinsan, ang bilis talaga ng buhay ng tao, no? Ay nako, sinabi mo pa. Pero hayaan na natin yun. At bakit pa tayo parang affected na affected? Para tayo mga sira no? Oo nga, parang tayo yung mga namatayan Baka tayo yung totoong anak nun ni Aling Nela. Nanay yata natin siya, Insan. Sira, hindi ko ipagpapalit si nanay, no? And speaking of nanay pala, Oh, anong meron kay Tia Mila? magpapaalam na ako mamaya sa kanya. Sumamo ko Kay tatay wala namang problema Papayag ka agad yun. Pero kay nanay, medyo, alam mo na, maraming tanong yun. Kailangan pa talaga na nandun ako? Oo naman. Para kapag may tanong si nanay na di ko masagot, ikaw ang babackup sa akin. Okay. Sure, Cuz. I always got your back. Langya, pa-English ka bang may... Langya, may pa-English ka bang nalalaman dyan Kulang-kulang naman. Always get your backbone yun. Backbone ka dyan. Dapat sinama mo na yung spinal cords. Nagtawanan na lang kami at nagpatuloy sa pagkukulitan hanggang sa makauwi na ng bahay. Nang hapunan na, ay doon na nga inopen ni Nannan ng tungkol sa pista sa kabilang baryo na pupuntahan namin. At katulad ng inaasahan na namin, umuo kagad si Tio Renato. Pero si Tia Mila ay nahirapan kami. Ayaw niya talaga kaming payagan dahil nasa dulong baryong nasabing lugar na pupuntahan. Kaya gumawa ng kondisyon si Nannan para mapayagan kami pareho. Nakipagkasundo ang pinsan ko sa nanay niya na gagawin ng ilan sa mga gawaing bahay katulad ng paglilinis ng buong bahay at paglalaba ng mga sariling mga damit. Kaya sa huli ay sumang-ayon na rin si Tia Mila. Kaya na matutulog na kami ay natatawa akong pinagmasdan si Nannan. Para na kasi siyang nagsisisi sa mga sinabi niya kanina sa hapunan. Uy, siguraduhin mo lang na gagawin mo yung mga sinabi mo kay Tia Mila Oo naman, wala ka ba tiwala sa pinsan mo? Wala talaga. Narinig ko na yung mga ganyan-ganyan mo Tapos ang ending, iiwan mo naman ako mag-isa na naglilinis saka naglalaban ng mga damit. Not this time, promise. Sus, may English pa nga siya Siguraduhin mo lang talaga Oo nga, tangik. Narinig mo naman yung sinabi ni nanay kanina, di ba? Kapag daw iniwan pa kita ulit sa gawaing bahay at paglalaba, sa susunod na paalam ko, hindi na siya papayag. Ikaw na lang ang papayagan niya lumabas. Kaya nga, umayos ka talaga. Oo nga. Sige na, tulog na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas Tumagilid ka Pag natulog ka para hindi ka na bangungutin uli. Malikod na kagad sa akin si Nannan. Ako naman ay nagdasal pa muna bago matulog. Eksaktong pagkahiga ko ay narinig ko na siyang humihilik kaya napailing na lang ako. Nakakaingit talaga ang mga taong napakabilis matulog. Yung tipong masandal lang, tulog na kaagad. Ang sabi nga ng iba, mapasandal tulog. Sabado ng umaga, maaga naming ginawa ni Nannan ang mga dapat gawin sa loob ng bahay. Ito ay bilang pagtupad sa kasunduan namin kay Tia Mila para makadalo kami ng pista bukas. Habang naglilinis kami, ay kita ko sa mukha ni pinsan ang pagka-excited. Dahil sa totoo lang kasi kabanong,
Ito ang unang pagkakataong makakagala talaga kami sa malayo-layong lugar na kami lang. Mukha lang kami mga pasaway na binatilyo, pero bahay, school at sa baryo lang kami nakakaikot. Nakakalayo lang kami sa aming lugar kapag kasama sina Tia Mila at Tio Renato. Pumasok na si Tio sa trabaho at ang Tia naman ay wala na rin dahil maaga siyang nagtutungo sa bayan kapag Sabado. Namimili kasi siya ng lingguhan naming grocery. Kanina, bago umalis si Tia, ay nagbiling pa siya sa aming dalawa na bago kami magtungo bukas sa fiesta ay kailangan matapos na namin ang lahat ng gawaing bahay. Hindi raw kami papayagan hanggat di tapos sa mga ito. Kaya paspasan talaga ang aming paggawa. Insan, tapos na ako sa ginagawa ko ha. Ikaw ba? Tapos na rin. Grabe naman yung itsura mo, tol. Para ka nakipagkarera sa mga ostrich ah. Tinan mo sarili mo, kulot. Naliligo ka na sa sariling pawis oh. Hindi lang ostrich, Nan. Sa dragon mismo ako nakipagkarera. Yung mga alagang manok ni Tio Renato ang bibilis eh. Ang iingay pa na parang mga dragon. Anyway, kailangan mo ba ng tulong ko? Sofa na lang naman tong inaayos ko eh. Kayang-kaya ko na to. O sige, tulungan na kita dyan. Naku, wag na tol. Magpahinga ka na muna. Tingnan mo nga yung pawis mo oh. Tanggalin mo rin ang damit mo at ilagay mo na doon sa labahan. Patapos na rin naman ako rito eh. Maghayahay ka na muna dyan. Baka mamaya dumating si Tia Mila tapos maabutan ako natutulog. Baka akalain nun, hayahay lang ako. Baka hindi pa ako pasamahin sa'yo. Tangik, nandiyan na talaga si nanay no. Kadarating lang. Tinan mo sa kusina yung mga pinamili niya. Ha? Talaga? Wait nga, check ko. Baka kailangan ng tulong ni Tia. Ganun na nga ang ginawa ko, Kabanong. Pero pagdating sa kusina ay wala naman ako naabutang tao. Kaya kagad din akong bumalik sa salas. Insan, nasan si Tia? Wala naman siya nun sa kusina. Niloloko mo lang yata ako, Insan eh. Ha? Nakita mo yung mga pinamili niya? Meron nga sa mesa pero wala si Tia ron. Kahit sa banyo, kumatok din ako, wala eh. Baka lumabas na yun. Sabi niya kasi kanina, may nalimutan siya sa karinderya ni Aling Piyang eh. Bumili na raw kasi siya ng lutong ulam kasi anong oras na siya nakauwi galing sa bayan. Ay, o nga pala, mag-aalas 12 na rin pala ng tangali. Oo nga, hindi ko nga rin namalayan na mag-aalas 12 na pala. O sige, tulungan na nga kita dyan para matapos na tayo. Ikaw bahala. Maya-maya, eksaktong pagkatapos namin maglinis ng sofa ay dumating na nga si Tia Mila. Inayos niya na kagad kaming mananghalian para makaligo na rin kami. Nang matapos na kami sa salo-salo ay kaagad akong nagligpit ng mga pinagkainan. Ako pa rin naman kasi ulit ang nakatoka para sa araw na yon. Habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan, si Nanan naman ay pinakain muna ang mga alaga naming pusa at iba pang hayop sa likod ng aming bakuran. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nang masiguro naming magpinsan na wala nang gagawin, ay sabay naming tinungo ang silid ni Tia Mila. Ipapaalam na kasi namin na natapos na kami sa lahat ng gawain. Naabutan naman namin si Tia Mila na nagbabasa ng pocketbook, pero tumigil siya sa ginagawa at tumarap sa amin. Maya-maya ay bumunot siya ng pera sa kanyang pitaka at inabot sa aming dalawa. Abot langit ang ngiti namin ni Nanan nang mabigyan kami ng tig-100 piso. Malaki na ang halagang yon para sa amin, kaya masayang-masaya talaga ako. Dahil din tuloy doon, pagsapit ng gabi ay mas nagsipag pa kaming magpinsan. Insan, mukhang tuwan-tuwa ang Tia sa general cleaning natin ngayon eh no? Dapat lang. Linisin ba naman natin yung buong bahay eh? Lalo na yung sopang halos 1 dekada na hindi nalilinis. Sulit ang pagod. Nakatig 100 pa tayo pareho. Tanggal talaga pagod ko nung matanggap ko yun eh. Ako naman din. Ay, siya nga pala. Bukas mga 3:00 na tayo ng hapon magpunta para hindi ganun kainit. Paano yung mga palaro ron? Hindi naman tayo sasali na ron eh. Mas gusto kong makikain na lang sa mga pupuntahan nating bahay. Ihuli na lang natin yung bahay ni Durok. O sige, ikaw ang bahala. Susunod lang naman ako sa iyo eh. O siya, matulog na tayo. Pagod talaga tayo ngayong araw na to eh. Sige.
Good night na, Insan. Pagkatapos magdasal, ay humiga na rin ako kagad. At nang gabing yun, Kabanong, habang natutulog, ay binangungot na naman nga ako, dala na rin ng matinding pagod. Sa pagkakataong yun, ay kakaiba ang aking panaginip dahil alam kong panaginip ang nangyayari. Pero kahit anong pagsisikap kong gumising, ay para akong hindi makaalis doon. Hanggang sa mapunta ako ulit sa tapat ng simbahan. Nakita ko si Aling Nela na nakahandusay na sa sahig. Dilat ang mga mata niya. Naglalaway pero alam kong wala na siyang buhay noon. Isa ito sa mga hindi ko malilimutang bangungot na hanggang ngayon, sa tuwing maalala ko ay kinikilabutan pa rin ako, Kabanong. Hindi ko rin alam, pero sa halip na umalis ako sa lugar na yon, mas lumapit pa ako sa nakahandusay na si Aling Nela. Pinagmasdan ko ang walang buhay niyang katawan. At katulad ng nakita ko noon, mayroong mga itim na ugat sa bandang leeg niya. Ganon din sa magkabilang sentido at ang mga kuko niya sa paa at kamay ay nangingitim ang dulo. Pero mahaba ang mga kuko na hindi ordinaryo. Nang mapaling ang paningin ko sa muka, ay muli kong nakita ang bibig niyang may sariwa pang laway na malapit-lapit na ring matuyo. Naaninag ko ang mga pangil niyang matutulis na naninilaw-nilaw at nangingitim sa dulo. Nakatitig lang ako hanggang sa biglang kumislot ang katawan niya, Kabanong. Napaatras ako sa pagkabigla pero bago pa makalayo ay bigla na siyang tumingin sa akin. Hinawakan niya ang paa ko, dahilan para ako'y mapaupo at matumba. Gumapang siya habang nananatiling nakakapit sa paa ko. Sinubukan ko siyang sipa-sipain pero parang mabagal ang ikot ng mundo. Hanggang sa naaabutan ko na lang ang sarili ko na nakadapa na ng tuluyan. Habang siya ay nasa ibabaw ko. Tumutulo ang mga laway niya habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Mas lalo kong kinumutan ng matinding takot. Narinig ko na rin ang pagtibok ng puso ko na sobrang bilis at parang lalabas na. Lalo na nang unti-unting magbago ang kanyang anyo na parang isang halimaw. Nangitim ang kanyang mga balat. Ang mukha niya ay nagmistulang paniki. Lumubog ang ilong, tumulis at humaba ang tenga. Lumawit ang mahabang dila at matatalim na pangil. Nakakagimbal talaga ang itsura niya na parabang nakadikit ng husto ang balat sa katawan. Bakat na bakat ang mga ribs niya lalo na sa dibdib. Lumayan mo ko! Lumayan mo ko! Hanggang tutuloy dahil kapag ginawa mo yan, merong mapapahama. Layo mo ko! Layo mo ko! Parang awa mo na! Wala akong ginawa masama sa'yo! Layo mo ko, Aling Nela! Sa susunod na marinig mo ulit ang alulong ng mga aso, meron na namang mamamatay. Kaya huwag ka lang tumuloy pa. Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko po! Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa akin! Magiging katulad ko rin kayo kapag di mo ako sinunod. Magiging halimaw rin kayo. Magiging isang aswang. Tulong! Diyos ko po! Tulong! Isang malakas na sampal sa pisngi na naman ang nagpabalikwas sa akin sa kama. Pagtingin ko sa harap ay naroon na ulit si Nanan na kitang-kita ang matinding pag-aalala. Sa sobrang takot ko ay napayakap na ako sa kanya ng gusto. Kinikpitan niya na rin ang hawak dahil ramdam niya ang takot sa aking sistema. Nang medyo kumalma na ang aking pakiramdam, ay uminom kaagad ako ng tubig bago kami magsimulang mag-usap. Anong nangyari? Grabe yung pag-ugol mo ah. Kinabahan ako ng gusto. Grabe yung bangungot ko eh. Parang totoong-totoo. Hindi. Totoong-totoo siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam ko na nananaginip ako, Insan. Yung babae. Sinong babae? Si Aling Nela. Nakita ko na naman si Aling Nela. Tapos may sinabi siya sa akin eh. Hindi ko na nga lang maalala sa sobrang takot ko sa itsura niya. Hindi ko na naintindihan yung mga sinasabi niya. Okay, sige. Ganito na lang. Huwag mo nang isipin kung ano yung mga sinabi niya. Kahit yung nakita mong itsura niya sa panaginip mo. Mag-isip ka ng mga magagandang bagay. Katulad dati, di ba? Natatakot talaga ako eh.
Huwag ka matakot. Kasama mo ko. Kasama mo kami nila nanay at tatay, okay? Salamat Buti na lang talaga at ginising mo ako. Gusto mo ba na sabihin natin bukas kina nanay at tatay itong nangyayari sa'yo ngayon? Kasi lumalala na eh. Wag! Baka imbis na payagan tayo bukas na pumunta sa fiesta, baka hindi na tayo payagan. Ay, sabagay, may punto ka. O sige na, matulog ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na babangungutin dahil titingnan kita. Naiga na nga kami pareho ni Nannan. Pero ilang minuto lang ay narinig ko na naman kagad siyang humihilik. Napaismid lang ako habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay unti-unti ko nang ipinikit ang aking mga mata hanggang sa tangayin na ako ng antok. Kinabukasan, katulad ng dati, ay tila normal na araw lang ang lahat. Nandun sa bahay si Tio Renato kaya maaga pa lang ay maingay na sa sala. Si Tia naman ay wala dahil inaya na siya ni Aling Piang at ng iba pa nilang kaibigan. Habang naghihintay kami ng oras ay hindi rin muna ako lumabas ng kwarto. Wala naman na kasing gagawin dahil bago umalis ang tiya ay nagluto na siya ng para sa pananghalian namin. Nag-ayos na lang ako ng kwarto hanggang tawagin na kami ni Tio Renato para mananghalian. Pagkatapos nun ay hinugasan ko na kagad ang mga pinagkainan namin at bumalik sa kwarto para magpalipas ulit ng oras. At mabilis na lumipas ang oras kabanong. Mag-aalas 3 ng hapon ay gayak na kaming magpinsan. Sabay naming pinuntahan si Tio Renato sa likod ng bahay. Naabutan namin siyang tila pinapractice sa mga alaga niyang panabong na manok. Nagpaalam na kami kagad at tumango lang siya. Pero bago kami umalis ay nagpahabol siya at nagsabing huwag magpapaabot ng alas 10 ng gabi. Natutuwa kaming nakatinginan ni Nannan matapos yung marinig. Kadalasan kasi lalo na kapag si Tia Mila ang nagbibilin ay hanggang alas 8 lang ang taning sa amin kapag lalabas ng bahay. Nagbilin pa ang tiyo sa aming dalawa na dalhan siya ng pasalubong at ang paborito niyang lechon. Dali-dali na kaming lumabas ng bahay at bakuran ni Nannan. Pagkatapos noon ay naglakad na kami papunta sa terminal ng tricycle at nagpahatid sa poblasyon. Doon kasi ang sakayan papunta sa dulong baryo na ginaganap ang piyesta. Diretsyong daan lang ang tinahak naming lugar. Pero dahil may kalayuan nga ang nasabing baryo, kaya halos mag-iisang oras kami bago nakarating. Buti naman nakakaya nila Durok at Emma ang magbiyahe ng ganito kalayo para lang makapasok sa school. Wala naman silang choice Isa lang naman ang paaralan dito sa buong probinsya natin. Maswerte lang tayo na malapit tayo rin sa school. Siguro kaya nitong nakalipas, kaya hindi rin madalas makita yung magkapatid na yun no? Baka nalayuan na. Di naman siguro. Oh, yun na yung arko. Para po! Pagkahinto ng sasakyan, bumaba kagad kami ng jeep at nang nasa bukana na ng baryo, nakita ko pa na iilan lang kaming bumaba. Feeling ko ay mamimiesta rin ang mga kasabay namin. Pero bago makalayo ay narinig ko pa ang mag-asawang pasahero na nagbubulong-bulungan tungkol sa nasabing lugar. Meron kasi silang sinasabing hindi kaaya-aya patungkol sa baryo. Natunganga ka dyan, kulot. Uy! Umalis na yung kasabay natin Nandun na Ha? May mag-asawa kasi ron sa jeep kanini. Bulungan ng bulungan. Parang tayo yata pinag-uusapan nila Talaga? Bakit naman nila tayo pag-uusapan? I mean, hindi naman tayong eksaktong pinag-uusapan nila. Yung lugar na pupuntahan natin. Itong baryo mismo. Bakit? Anong meron sa baryo? Maraming aswang, mangkukulam, engkanto o kriminal? Naku, insan. Kung ano man yung narinig mo rin sa mag-asawa, hayaan mo na yung mga yun. Dahil ganyan talaga ang libangan ng mga matatanda. Buti sana kung ang pinag-uusapan nila kung sino ang mas pogi sa ating dalawa Baka pinagtuunan ko pa yun ng pansin. Ay nako, ambot sa imo. Tara na nga, tayo lang pala nandito Nasa mga kasabay natin bumaba sa jeep. Kanina ko pa talaga sinabing umalis na sila. Kakatitig mo rin sa jeep. Hindi mo na napansin. Tara na! Alam ba yung bahay nila Durok at Ate Emma? Sa akin ka pa talaga nagtanong
Pareho lang naman tayong first time sa baryong to eh. Sabagay, unahin na muna natin yung ibang bahay ng mga kakilala ko. Tapos, ipagtanong-tanong na lang natin kung saan sila nakatira. Kilala naman siguro sila sa lugar na to, di ba? Hindi ko rin alam eh. Ganda mo talaga kausap ngayon, no? Tara na nga. Pagkatango ko ay sumunod na ako kay Nannan sa paglalakad. Pero nasa isip ko pa rin ang narinig ko kanina sa mag-asawang matanda na nasa jeep. Pinag-uusapan kasi nila ang tungkol sa baryong pupuntahan namin ng pinsan ko, kung saan ay maraming araw aswang ang naitala sa buong lalawigan. Ang nasabing baryo kasi ay malayo-layo talaga at nasa pinakadulo ng aming lugar. Kaya hindi malabong totoo rin ang sinabi ng mga asawa sa jeep kanina. Pero hindi ko na sinabi ang mga ito kay Nannan dahil kanina niya pa ako sinusupalpal. Baka magkapikunan lang kami kung magkataon. Maya-maya ay tila nagising ako sa malalim na pag-iisip Kabanong. Tinapik na kasi ako ni Nannan kasunod ng pag-aayos niya ng salamin sa mata. Oh, tulala ka na naman. Ha? Nasa na tayo banda? Nagpas na tayo sa arko. Tapos may lumang karinderya malapit dun. Tingnan mo sa bandang kanan. Dun sa harapan natin. Lumang chapel na yun, di ba? May mga tao ron sa gilid na pwede natin pagtanungan. Sabi sa akin ng dati kong kaklase si Carlito, malapit na rin sa lumang chapel yung bahay nila eh. Di, yun na muna una natin puntahan. Tama. Nagtuloy-tuloy na nga kami sa paglalakad hanggang sa makita namin ang sinasabi ni Nannan na si Carlito. Medyo marami-rami na kasing tao sa kapilya na mga nagmimisa. Pero hindi ko rin alam sa sarili nung mga oras na yon ay kakaiba ang pakiramdam ko sa paligid. Hindi ako mapakali kaya medyo nanahimik lang ako at nag-obserba. Hinayaan ko lang ang pinsan ko sa pakikipag-usap sa kaklase niya. Nang nasa bahay na kami ni Carlito, kumain kaagad kami. Simple lang ang bahay pero marami ang masasarap na pagkain. Ang ilan sa mga bisita na kumakain katulad namin ay pinagtatakan ko ang ginagawa. Kahit kasi hindi dapat, binubudburan nila ng kalamansi ang kinakain nila. At ang katakataka ay pasikreto nila itong ginagawa. Sa totoo lang Kabanong, noon ay hindi ko pa talaga alam ang tungkol sa ganoong bagay. Lately ko lang talaga nakuha ang kahulugan kung bakit ito ginagawa. Lalo na ng mga kumakain sa mga handaan sa mga probinsya o liblib na lugar. Ito pala ay para malaman kung may kakaiba sa hinain sayo. Kahit gusto ko pang kumain ay hindi ko na ginawa. Hahanapin pa kasi namin ang bahay nila Durok at Ate Emma. Naisip ko na baka mas masarap ang pagkain nila doon. Nakisaya pa kami ng ilang minuto sa bahay ni Carlito. At bago magpaalam ay nagtanong nga kami patungkol sa magkapatid na Durok at Ate Emma. Katakataka talaga na hindi alam ni Carlito ang bahay nila. Nagulat nga siya nang malaman na taga roon pala ang magkapatid. Hindi na kami nagpasama sa dating kaklase ng pinsan ko. Abala kasi ito sa dami na kanilang bisita. Nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa makarating sa plaza. May mga nagpapalaro na roon habang sa kabilang banda sa may kapatagan ay may mga kalalakihang nagsasabong. Nagtuloy-tuloy pa kami hanggang sa makita ang isang lumang kubo. May matandang lalaking nakatambay doon na medyo hindi kaaya-aya ang mukha. Pingas ang kaliwang tenga at takangiti siya sa amin. Kaya nakita ko ang bungi-bungi niyang mga ngipin na naninilaw. Aatras na sana ako, kaya lang ay pasimple akong itinulak ni Nannan. Hanggang sa mapatapat sa nasabing matandang Ginoo. Wala na tuloy akong nagawa kundi ang magtanong. Magandang hapon po Manong. Magtatanong lang po kung may bahay po ba sa banda roon sa dulo nitong baryo? Nang itinanong ko yun, ay biglang nagbagong itsura ng lalaki. Ang mga ngiti sa mukha niya ay biglang napalitan ng seryosong itsura, kaya nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Matagal niya kaming tiningnan na parang sinusuri ang buo naming pagkatao. Kaya kahit hindi nag-uusap, ay napagkasundoan na ng pakiramdam naming magpinsan na alisan na si Manong. Kaya lang ay bigla na lang siyang ngumiti ulit sa amin. Dahil dito, ay pasimple akong tinapik ni Nannan at pasimple ring binulungan. Parang baliw naman tong tinatanungan natin. Ikaw kasi,
tulak ka ng tulak sa akin eh. Ano, aalis na ba tayo? Oo, tara na. Pero mag-thank you ka muna. Salamat po Manong ha. Maiwan na po namin kayo. Salamat po ulit, Manong. Manong kayo ng Manong. Meron na kang pangalan. Ako si Mang Lokban. Oh, pasensya na po. Meron pang bahay doon sa bandang dola. Pero sigurado ba kayong pupunta kayo ron? Opo. Nakita nyo naman na wala masyadong pumuputang tao ron, di ba? Mas mabuti pang doon na kayo sa sentro ng Baryo Manatili. Pasensya na po pero may kailangan kaming puntahan na kaibigan eh. Kaibigan? Opo, may kakilala po kami. At ang sabi, doon sila nakatira sa dulo nitong baryo. Ha, kaibigan pala ha. Basta, pinalalahanan ko na kaya. Walang kaibigan ng mga masasamang taong yan. Mawalang galang na po. Aalis na po kami, Manong. Hinatak na nga ako ni Nannan hanggang sa makaliko na kami at mawala na sa paningin namin si Mang Lukban. Hindi na ako nagsalita pero naramdaman kong totoo ang mga sinasabi ng matandang Ginoo na yun. Yun nga lang ay tinitimbang ko rin dahil alam ko sa sarili ko kabanong na hindi naman kami ipapahamak ni Durok. Sa pagiging magkaklase namin ay parang siya ang palagi kong naging kasangga sa sino mang bumubuli sa akin. Wala nang nagsalita sa aming magpinsan. At habang tinatahak ang daan papunta sa dulo ng baryo, napaisip na naman tuloy ako patungkol sa sinabi ni Mang Lukban. Hindi maiwasang maglaro yun sa isipan ko. Kaya medyo nawala na talaga ako sa focus. Hanggang sa mula sa hindi kalayuan, natanaw na namin si Durok sa magarang gate na tila nag-i-expect na sa aming dalawa. Narinig na rin naming magpinsa ng mga ingay, sinyales ng kasiyahang nagaganap sa loob ng bakuran. Yun na yung kaklase mo, oh. Oo nga, kita ko na nga. Bilisan mo na dyan. Huwag ka masyadong seryoso sa buhay, ha. Huwag mo nang pakaisipin yung mga sinabi ng matandang hukluban na yun. Hindi ko naman yun niisip eh. Sabi ko na nga ba eh. Kayo yung naaamoy ko eh. Malayo pa lang. Ha? Naaamoy? Ito naman si Bonbon. Hindi na mabiro. Butit pumunta kayo. Akala ko i-Indianin nyo na ako eh. Kanina ko pa kayo hinihintay dito sa gate. Oh, welcome sa bahay namin. Salamat sa paghihintay, bro. Wala nga naman. Kanina pa kami dapat rito eh. Pero dumaan muna kami sa dati kong kaklase, si Carlito. Nagulat nga yun nung nalaman na taga rito rin pala kayo eh. Tapos may isa pa kami nakasalubong na matandang lalaki. Pingas yung tenga sa kaliwa. Kung ano-anong pinagsasasabi. Si Mang Lokban. Nako, hayaan nyo na yung matandang yun. Nawawala lang yun sa sarili kaya kung ano-anong pinagsasasabi. Hulaan ko, pinigilan kayong pumunta dito, no? Yun na nga. Mabuti na lang at inabangan ko kayo. Tara na sa loob. Welcome ulit dito sa bahay namin. Pagturo ni Durok sa likuran, ay natanaw naming magpinsan ang hindi kalakihang bahay na bato pero masasabing maganda talaga. Pareho kaming namanghani ng Nan pagkakita ng malapitan sa nasabing bakuran. Tama nga ang hinala namin na may kaya sa buhay ang pamilya nila. Dahil bukod halata sa kutis ay mag-gara rin talaga ang bahay. Ang pamilya nila dahil bukod halata sa kutis ay mag-gara rin talaga ang bahay. Bibihira ako makakita sa probinsya namin ng mga ganoong kagandang bahay. Sabi sa iyo, insan eh, mga rich kid tong mga to eh. Sa bagay, halata din naman talaga si itsura nila magkapatid. Pogit maganda. Teka, nasaan na pala yung ate mo, si Emma? Si ate. Nandun, nasa loob. Kung gusto mo sasamahan kita mamaya. Medyo masama kasi ang pakiramdam niya kaya hindi na rin muna pinalabas ng kwarto niya eh. Pero, don't worry. Okay na okay yun siya. Sige, pakusap mo ko sa kanya. Oo naman Bakit naman hindi? Kakausapin ba ako nun? Oo nga. Bakit naman kasi nga hindi ka kakausapin? Diba, sinabihan na kita noon nakaraan na ako ang bahala sa'yo pagdating sa ate ko. Just trust me, okay? Grabe, salamat ha, Durok. Dahil dyan, ikaw na ang best friend ko simula ngayon. Oo ba? Pero tara na muna sa loob. Hanapan ko na kayo ng pwestong maupuan.
Tapos, saka kita sasamahan kay ate mamaya. Yan ang gusto ko sa'yo, best friend. Nang makahanap na kami ng table, ay pumwesto na nga kami roon ni Nannan at pasimple akong nagmatsyag sa paligid. Itinuro pa ni Durok sa amin ng mga pagkain sa mesang nasa hindi kalayuan at sinabi niya rin na magsandok na lang kami ng makakain bago siya pumasok sa loob ng magara nilang bahay. Tumangutango lang ako hanggang sa maya-maya pa ay bumalik na ang aking kaibigan. Binulungan niya si Nannan na nakangiti lang habang nakatingin sa akin. Dahil sa ingay ng mga nagkakasiyahan, hindi ko rin narinig ang pinag-uusapan nila. Nagulat na lang ako nang tumayo ang pinsan ko at naglakad kasama ni Durok. Natunugan ko ng patungkol to kay Ate Emma kaya hinayaan ko na lang sila. Nang mawala na sa paningin ko ang dalawa, ay muli ako nagmasid-masid sa paligid. Saka ko lang din napansin na ang karamihan ng taong naroon ay tila ba nakatingin sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng matinding pagkailang dahil parang nangangain ng buhay ang tingin ng mga taong kasama ko. Hindi talaga ako naging komportable na mga oras na yun. Bukod kasi sa mga tila nangangain ng buhay na nilalangan titig nila, ay parang may kung anong mabigat na puwersang nakalukob sa buong lugar. Hindi ko rin alam pero bigla na lang sumagi sa isip ko si Aling Nela. At doon ko na lang biglang naalala ang mga sinabi niya sa akin sa bangungot. Huwag kang tutuloy. Dahil kapag ginawa mo yon, merong mapapahamak. Sa susunod na marinig mo ulit ang pag-alulog ng mga aso, meron na namang mamamatay. Kaya huwag ka nang tumuloy pa, bata. Magiging katulad ko rin kayo. Kapag di mo ako sinunod, magiging halimaw rin kayo. Magiging isang aswang. Napahawak ako sa dibdib matapos sa mga alaalang yon, Kabanong, hanggang sa biglang namatay ang masayang tugtugin. Napamasid ulit ako sa paligid at ganun pa rin ang tingin sa akin ng mga tao. Sa pagkakataong yon ay may mga nakatingin na para bang nagbabadya ng kung anong plano. Mas lalo kong kinilabutan ng tumugtog ang kakaibang musika. Solemn yon na hindi love song, kundi parang awitin na nag-i-invite ng hindi maganda. Hindi na talaga ako nakampante, Kabanong, kaya tumayo ako at hahanapin na sana ang pinsan at kaibigan ko. Kaya lang ay may biglang lumapit sa akin na mag-asawang may edad na. Ngumiti ang mga yun sa akin, kaya napilitan din ako ng ngumiti kahit ang totoo ay hindi ako komportable. Nang malaman kong mga magulang sila ni Durok, sina Ginoong Philip at Ginang Morris, kahit naiilang ay pasimple kong kinuha ang kamay nila at nagmano. Marami kaming napagkwentuhan, kaya kahit papaano ay nawala ang agam-agam ko. Nang matapos na ang kakaibang tugtugin na nakakakilabot, ay umalis na rin sila at nagpaalam sa akin. Eksakto naman ang pagdating ni Durok, pero hindi na niya kasama ang pinsan ko. Oh, nasan si Namnam? Iniwan ko sila dun sa kwarto ni ate. Sa kwarto ng ate mo? Dalawa lang sila? Oo, okay lang sila ron. Hayaan mo na natin. Magiging okay rin si Namnam dun mamaya. Magiging okay rin si Nannan? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Wag mo na nga akong pansinin. Gusto mo sa loob na lang kumain. Kasi yung mga titig sa'yo ng mga tao dito, parang takam na takam sila eh. Ha? Tara na, baka maunahan pa ako ng iba. Napakunot na lang ako ng noo kahit ang totoo ay wala akong maintindihan sa mga pinagsasasabi ni Durok. Dumiretso na nga kami sa loob ng bahay kung saan merong mahabang lamesa na punong-puno rin ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang makita ko ito, ay halos lumuwa ang mga mata ko sa pagkatakam. Kahit papaano ay nabawasan ulit ang pag-aalala ko sa mga bagay-bagay. Lalo na nang makita ko ang lechon. Kaya napahawak ako sa balikat ni Durok. Bro, mamaya, okay lang ba na pahingi ako ng lechon? Nagpapadala kasi si Tio Renato eh, yung tatay ni Nannan. Sige bro, gumawa ka lang. Ikaw na bahala dyan. Kumain ka lang dyan ng kumain ha. Paano? Doon muna ako. Maghahanda ako para mamaya. Bakit? Aalis ka na naman. Iwan mo na naman ako. Baka pwede mo akong isama na lang ako. Hindi ko na halos natapos ang pagsasalita dahil nagmamadali na si Durok pumunta sa kung saan. Hindi ko tuloy alam kung meron siyang iniiwasan o kinatatakutan kung ano. Basta bigla na lang akong nawirduhan sa kanya. Nang mawala na siya sa paningin ko,
Napailing na lang ako at nag-enjoy sa masasarap na pagkain na sa hapagkainan. Tumayo ako't naglakad na papunta sa lagayan ng mga pinggan sa kakumuhan nito. Pagkalaon ay nagsandok na ako ng makakain. Habang nagsasandok ng mga pagkain, mula sa hindi kalayuan ay nakita ko na si Ginoong Philip at Ginang Morris sa isang table na malapit sa pinto. Masayang nakikipagkwentuhan ng dalawa sa iilang katao habang panay-panayang lingon sa akin. Sa tuwing nahuhuli ko sila at nagtatama ang aming mga mata, ay napapangiti sila. Ako naman ay pakunwari na lang din na ang umingiti kahit ang totoo ay ilang na talaga ako. Parang gusto ko na nga umuwi o hinihintay ko na lang si Nanan at Durok na bumalik. Nang umalis na ulit ang mag-asawa ay nag-focus na ako sa mga pagkain. Ilang saglit pa ay napahapyawan ng paningin ko ang isang kakaibang putahing naroon din sa nasabing lamesa. Mukhang masarap ang itsura nito, kaya naman lumapit ako pero natigilan din matapos makita ang tila sariwang dugo na siyang nagsisilbing sabaw ng nasabing putahe. Anong klaseng sabaw to? Sariwang dugo? Naudlot na ako sa pagsasalita matapos makita ang biglang paglutang ng karne ng nasabing sariwang dugo. Sigurado ko sa nakita ko, Kabanong, na hindi karne ng hayop kundi daliri ng tao ang nakita kong palutang-lutang na yon. Sa sobrang pagkagulat ay nabitiwan ko ang plato. Nabasag yun at kumalansing kaya nagtinginan sa akin ang mga taong naroroon. Pero kahit kinakabahan ay hindi ako nagpahalata na takot na ako. Ngumiti-ngiti lang ako at yumukod-yukod sa kamuling bumaling sa putahe. Kumpirmado nga na daliri ng taong nakita ko. Kaya para akong nasuka pero hindi ko pa rin ipinahalata. Dito ko muling naalala ang sinabi ni Aling Nela sa aking bangungot. Paulit-ulit itong tumatakbo sa utak ko. Kaya umalis na ako roon at bumalik sa upuan. Sinikap kong maging kalmado pero ayaw makisama ng katawan ko. Ramdam ko ang panginginig lalo na ng tuhod ko. Kaya nagpalinga-linga ako sa paligid. Dito ko unti-unting napansin ang kakaibang ginagawa ng mga bisita. Hindi yun ordinaryo dahil para sila mga nababaliw na hindi ko maintindihan. Mas lalo ko natakot, Kabanong, hanggang sa tila marinig ko na nga ang tibok ng puso ko. Namanhid na rin ang buo kong katawan dahil para na akong kinukumuta ng matinding takot. Nasaan na ba si Namnam? Uy bro, may problema ba? Ha? Kanina ka pa ba dyan? Darating ko lang. Ano, okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Bakit di ka pa kumakain? Ang sabi mo, gusto mo ng lechon. Ano, ipagsasandok na kita? Wag na. Ha? Bakit? Akala ko gustong-gusto mo yon. May problema ba? Magbabanyo lang ako. Saan ba ang CR nyo dito, bro? Nandun ang CR sa pinakadulo. Tara, samahan kita. Hindi na, bro. I can manage na. Kung pwede sanang pakitawagan na lang si Nanan kung okay lang. Edi sige. Dali-dali nga ako nagpunta sa banyo. At nang nasa loob na, ay naalala ko na naman ang nakita kanina habang sumasandok ng karne. Kaya habang pinagmamasdan ko ang sariling refleksyon sa salamin, ay naalala ko rin tuloy yung sinabi ng matandang mag-asawa sa jeep. Naalala ko rin ulit yung bangungot ko. Pati yung nakalutang na daliri kanina. Hindi ko na napigilan ng masuka dahil sa tensyon, takot at pagkataranta. Magtatagal pa sana ako sa loob ng banyo, kaya lang ay meron ng kumakatok. Napilitan na akong ayusin ang sarili at umaktong normal bago lumabas ng banyo. Pagbukas ko ng pinto, ay tumambad sa akin paningin si Durok. Nasaan na si Nanan? Bro, sumama ka na muna sa akin. Hindi bro, kailangan ko yung pinsan ko. Uuwi na kami. Saka na ako magpapaliwanag. Nasaan na yung pinsan ko, Durok? Nasaan na si Nanan? Uminahon ka. Paano kung hihinahon? Nawiwirdo na ako sa kinikilos ng mga tao dito eh. Pati sa kinikilos mo. Saan nyo dinala ang pinsan ko? Tumahimik ka na muna. Dahil kapag narinig ka nila, baka pati ikaw mapahamak. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na may nangyari ng masama sa pinsan ko. Hindi na ako nakapagsalita pa, Kabanong, dahil hinatak niya ako at dinala sa pinakalikod ng kanilang bakuran. Walang kahit ng sinong tao roon, maliban sa aming dalawa lang.
Napakadilim din ng paligid kaya mas lalo akong natakot. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa buhay ni Nannan. Lalo na ngayon na may ideya na ako sa mga nangyayari sa lugar na yon. Pasensya na bro. Bon, dapat talaga pinigilan ko na kayong pumunta eh. Hindi dapat ako nakinig sa pamilya ko na makapambiktima pa ulit ng mga tao. Kasalanan ko to. Nakukonsensya na talaga ako eh. Nakakaisip na ako ng hindi maganda pero sabihin mo sa akin ang buong detalye. Makinig ka. Maghintay ka lang dito at kukunin ko si Nannan. Pagkatapos, umalis na kayo. Ano ba kasing nangyayari ha? Pasabay ng fiesta ng baryo, pinagdiriwang din ng pamilya namin ang araw na to para makapambiktima ng mga tao. Aswang ang pamilya ko, bro. Ha? Pero maniwala ka sa akin, hindi ako katulad nila na kumakain o nangyayanggaw ng mga tao. Makinig ka, magtiwala ka. Ibabalik ko rito si Nannan. Maghintay ka lang sandali, bro. Hindi ko na magawang masagot dahil umalis kagad siya. Sa sobrang bilis sa mga pangyayari, hindi ko rin napansin. Natulala lang ako sa mga narinig ko. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, ay nakita ko na nga si Durok na dala-dala si Nannan. Pero may kakaiba sa pinsang ko noong mga oras na yon, Kabanong. Para siyang lasing na namumutla at lantang gulay. Oh, ano nangyari sa pinsang ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Sumagot ka, Durok! Pasensya na. Anong pasensya na? Anong magagawa ng pasensya mo? Hinayaan mo tong gawin sa pinsan ko. Huwag kang sumigaw dahil malalaman nilang nandito tayo. Hinahanap na nila kayo. Kapag may nangyaring masama kay Nannan, hindi kita mapapatawad. Tatanggapin ko yon. Pero sa ngayon, umalis na kayo. Pakiusap, diretsuin niyo yung daan na ito at makikita niyo yung bahay ni Mang Lokban. Tutulungan niya kayo. Nandito lang pala kayo, kapatid ko. Ate Emma, Bakit mo bitbit at sinasauli ang bago kong laruan? Hindi pa ako tapos sa kanya. tama na ate. Hindi laruan ng mga kaibigan ko. Bakit hindi mo yan sabihin kay nanay at tatay? Pati sa mga bisita nating aswang ngayon. Gusto mo pa bang tawagin ko pa sila? O ibibigay mo sa akin si Nannan para may mapaglaruan pa ako bago ko pag-isipan kung gagawin ko siyang katulad natin o papatayin ko na lang at kakainin. Tumigil ka na! Hindi laruan ng pinsan ko! Ano pa pala mga kaibigan mo, Durok? Tingnan ko nga kung hanggang saan ang tapang ng isang yan. Kitang-kita ko kung paano mamula ang mga mata ni Ate Emma. At sa isang kisap mata ay hindi ko na namalayan na nagpalit na pala siya ng anyo bilang isang halimaw. Parehong-parehong itsura niya kay Aling Nela sa bangungot ko. Kaya naaalala ko na naman tuloy ang pangyayaring yon. At dito ko naintindihan na ang bangungot na yon ay hindi lang basta nangyari, kundi isa pala itong babala. Matapos nang magpalit ng anyo bilang isang nakakatakot na aswang, ay umungol siya ng pagkalakas-lakas. Matinding kilabot at naging hatid ito sa kanyang buong pagkatao. Pero nang mapalingon ako kay Nannan, ay para siyang mas lalong nanghina. Inuulit ko, Durok. Isuko mo na sa akin ang mga yan. Hindi! Bonbon, umalis na kayo! Ako nang bahala rito sa ate ko! Tigas ka talaga, ah. Kahit pigilan mo ko, sa tingin mo, makakaligtas ang dalawang yan kay nanay at tatay? Mas lalo mo lang dinadagdagan ang galit nila sa'yo. Wala akong pakialam! Tinulak na lang ako bigla ni Durok palabas ng bakuran. Nagpagulong-gulong tuloy kami ni Nannan sa damuhan. At nang mahimasmasan ako, ay hinanap ko kagad at hinatak ang pinsan ko. Habang naririnig ko sa di kalayuan ang ungol na magkapatid na aswang na naglalaban-laban. Tumakbo na ako kahit bigat na ako sa aking dala. Hindi ko inalinta na ang hirap at pagod dahil kinailangan namin makaligtas na magpinsan at makaalis sa lugar na yon. Kapag nakapunta kami sa sentro ng baryo, ligtas naman na kami dahil marami-raming tao na nakikifiesta roon. Pwede kami makahingi ng tulong. Yun ang una kong naisip. Pero hindi pa man nakakalayo, ay nakarinig na ako ng mga mababangis na garalgal mula sa hindi kalayuan. Paglingon ko sa talahiban, ay nakita kong kumakaluskos yun. Sinyalis na mayroon pang sumusunod sa amin. Nagmadali ako lalo. Habang bitbit si Nannan, naging determinado ko dahil ayaw kong mamatay kami sa ganoong klase ng paraan. Hanggang sa maabutan na nga kami ng isang halimaw.
Katulad din ito ng itsura ni Ate Emma kanina. Hinawakan niya sa pasinannan kaya napahinto ako na nadapa. Hindi naman ako nagpatalo. Nakipagatakan ako sa kanya hanggang sa manalo ako. Nagalit sa akin ang halimaw at umangil ng umangil bago sumugod. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon, Kabanong. Kaya naupo na lang ako at yumuko. Tinanggap ko na ang kamatayan kahit ayaw ko pa. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na lagutok. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nakandusay na ang isang aswang sa sahig. Nangingisay-ngisay matapos mapuruhan sa ulo. Pagpaling ko sa kaliwa ay nakita ko si Mang Lukban na nakatingin lang sa akin. Binala ko na kasi kayo magpinsan eh. Sumunod ka sa akin at dali niya kasama mo. Madali ka! Opo! Habang sinusundan ko ang matandang lalaki, bit-bit si Nannan ay ayokong marinig ang makakasunod na alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil sa mga alulong na yon ay biglang nagtaasan ng kusa ang mga balahibo ko sa katawan. Naalala ko na naman ulit ang mga sinabi ni Aling Nela sa akin sa bangungot. Kaya mas lalo rin akong nag-alala para sa buhay ng aking pinsan. Sa kabutihang palad ay nakarating kami sa munting kubo ni Mang Lukban. Simple lang ang bahay niya katulad ng tipikal na tahanan ng isang simpleng tao. Pero ramdam ko ang kakaibang aura na hindi ko rin maintindihan kung ano. Ano yung mga sumalaki sa amin kanina ng pinsan ko? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo kung ano yon? Hindi po eh. Mga aswang yon. Nagpunta kayo sa bahay ng mga aswang at kumain pa kayo ng mga handa nila. Hindi po ako kumain ng kahit na ano. Pero bakit nagkaganyan ang kasama mo? Hindi ko po alam eh. Dinala na lang po siya sa akin ni Durok na ganito ang lagay. Ang huli niya pong kasama ay si Ate Emma. Kahit sino pa ang kasama niya, pare-parehong aswang ang mga nakatira doon. Kung nakinig kayo sa akin nung una pa lang, hindi nangyari sa inyo ito. Huwag niyo na po kami sisihin. Kung alam lang po namin na may lahing aswang ang kaibigan at kaklase kong si Durok, hindi kami pupunta sa kanila eh. Tama ka. Hindi na tong oras para magsisihan. Dahil nangyari na ang nangyari. Nagkaganyan na ang kasama mo. Matutulungan niyo po ba yung pinsan ko? Ang tanging magagawa ko lang matulungan kayong maihatid hanggang sa arko. Habang di pa lumalalim ang gabi, dapat makalis na kayo sa baryong ito. Ano na po mangyayari sa pinsan ko? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Ito kasi ang unang pagkakataon na may pumunta sa bahay na yun na nakalabas. Talagang maswerte kayo kung tutuusin. Tinulungan po kami ni Durok na makaalis at siya na mismo yung nagsabi sa amin na hanapin namin ang bahay niyo. Tinulungan ka man niya, hindi pa rin magbabago na isa siyang aswang. Walang mabuting aswang sa mundong ito. Lahat sila papaikutin lang ang ulo ng mga taong tanga hanggang sa mahulog sa mga kamay nila. Ano na pong gagawin namin? Paano na po ang pinsan ko? Katulad nga lang sinabi ko, ihahatid ko kayo sa arko at sisiguraduhin kong ligtas kayo. Pagkatapos nun kapag nakauwi kayo, kayo na rin ang bahala sa mga sarili ninyo. Hanggang doon lang ang magagawa ko. Wala na akong nagawa, Kabanong, dahil kita naman sa mga mata ni Mang Lukban na nagsasabi siya ng totoo. Nag-ayos na nga kagad kami at nagtungo sa sentro ng baryo. Abala pa ang ibang tao na halatang walang kamalayan sa nangyayari sa paligid. Nang makarating na kami sa kanto, ay sakto naman na umabot kami sa huling jeep na bibiyahe paalis. Nagpaalam at nagpasalamat na ako kay Mang Lukban. Habang si Nannan ay tila wala pa ring malay na parang lantang gulay. Ang isip tuloy ng mga kasama ko sa jeep ay nakatulog sa pagkalasing ang pinsan ko. Wala silang kaalam-alam na may kung anong ginawa ang aswang sa kanya. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, ay biglang kumislot ang katawan ni Nannan. Nagulat ako at pinagmasdan siya hanggang sa magmulat na ang mga mata niya. Natuwa ko sa mga nangyari, Kabanong, pero nang mapansin ko na parang may kakaiba na sa kanya, ay kinabahan ako. Minsan ko na kasing nakita ang ganong klase ng kalagayan na para siyang si Aling Nela umasta. Nasaan tayo? Pauwi na tayo, Insan. Okay ka lang ba? Pauwi na? Maga pa. Wala pa namang 10:00 Sabi ni tatay ganong oras tayo umuwi. Kailangan na nating umuwi dahil hindi ka na okay. Okay lang ako. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Matagal kang nawalan ng malay at hindi ko alam kung anong ginawa sa iyo ng mga taong yun. Namumula mga mata mo
Para kang lasing tingnan sa lagay mo. Hindi ka okay, insan. Hindi siya umimik, Kabanong. Kumislot-kislot lang siya na parang hindi mapakali sa sarili. Pagkatapos ng ibang pinaggagawa niyang nakaistorbo na sa iba pang mga nakasakay, napalingon ulit siya sa akin sa kangumisi ng makabuluhan. Doon ko din mas napansin na lalong namula ang kanyang mga mata. Mas lalo talaga akong nag-alala sa lagay ni Nannan, lalo na nang makita kong tila naiilang na rin ang iba pang pasahero. Insan, ano ba nangyayari sa'yo? Umayos ka dahil kinakabahan na ako ha. At hindi lang ako, pati yung mga ibang pasahero dito. Ayos nga lang ako. Para lang ako nakalutang. Pero promise, ayos na ayos lang talaga. Hindi ko rin maintindihan ang pakiramdam ko na to eh. Dahil para kong naririnig ang lahat. Masarap sa pakiramdam na parang hindi. Alam mo yun? Gusto mo bang matulog ko na lang muna habang wala pa tayo sa atin? Oo, sige. Sinandal ko na nga lang muna siya dahil kami naman ang nasa pinakadulo ng jeep. Mabuti na lang din at wala na siyang kakaibang ginagawa. Kaya natahimik na rin ang iba pang pasahero. At sa kabutihang palad din ay mabilis ang naging biyahe namin. Halos kalahating oras lang ay nakarating na kagad kami sa bayan. Pagbabay inakay ko kagad si Nannan. Naglakad kami papunta sa terminal ng tricycle. Ayaw ko na kasing maglakad kami sa lagay niya. Hanggang sa mapahinto kami sa tapat ng simbahan. Pumiglas siya ng kamay at tumingala. Saka tumitig sa krus sa pinakatuktok ng simbahan. Hindi ko naman siya mapigilan dahil parang may kakaiba. Maya-maya pa ay sumingap-singap siya hanggang sa bigla na lang tumawa. Ang sarap ng amoy, sariwang-sariwa. Hindi mo ba naamoy yun, insan? Ha? Anong amoy? Malayo naman tayo sa mga kainan, insan. Tara na, baka maubusan na tayo ng sasakyang tricycle. Bakit ka ba nagmamadali? Amuin mo kasi mabuti para hindi ka nangangapa sa mga sinasabi ko. Wala naman akong naamoy na kahit na ano eh. O yun o. Nagulat ako nang ituro niya yung marungis na pusang gala. Nang makita kami nito ay kitang-kita ko kung papaanong matakot sa kanya ang nasabing hayop. Tumakbo yung palayo pero ang mas nakakagulat ay sinundan nito ni Nannan. Humabol din ako hanggang sa makita ko si pinsan na hawak-hawak na ang pumipiglas-biglas na pusa. Nakalmot na rin ang mga kamay niya pero tawa lang siya ng tawa. Habang maigpit na hinahawakan sa katawan ang kawawang hayop. Nannan, bitiwan mo na yan. Nasusugat ka na oh. Nahihirapan na rin yung pusa. Mapapatay mo na siya. Nahihirapan na ba siya? Mapapatay ko na ba siya? Tama na nga yan. Nang tila matauhan siya, binitiwan niya ang pusa at tumalon yun palayo sa amin. Nakita ko pa na tumagos ang dugo sa kamay niya dahil sa kalmot ng nasabing pusa. Pero mas nagulat ako nang dilaan niya yun na parang hayok na hayok sa sariwang dugo. Huy, anong ginagawa mo, insan? Nililinis ko yung sugat ko. Baka marabis ka niyan. Tara na sa terminal ng tricycle. Gusto ko nang umuwi. Natulala ako sa inasal niyang yon, Kabanong. Pero wala akong nagawa kundi ang sundan siya hanggang sa terminal. Nang makasakay na kami, ay namumula pa rin ang mga mata na parang lasing. Bukod dito ay kakaiba pa rin ang mga galaw niya na hindi talaga tama. Punong-puno pa rin ako ng pag-aalala kaya hindi ako mapakali. Maya-maya pa, pagka-uwi namin ng bahay ay tulog na si Tia Mila. Si Tio Renato naman ay seryosong nanonood sa sala kaya hindi na niya nakita pa ang kalagayan ni Nannan. Nang nasa kwarto na kami, habang nakahiga na kami pareho ay tila mas lalong hindi mapakali ang pinsan ko. Nag-alala akong pinagmasdan siya habang sinasabayan ko ng pasimpleng panalangin. Tumigil lang ako nang makatulog na siya ulit. Humiga na ako at pinilit ko na makatulog. Pero hindi talaga ako madalaw-dalaw ng antok. Naaalala ko kasi ang lahat ng mga nangyari. Ang mga sinabi sa akin ni Durok, ang pagsugod sa amin ng aswang at ang kakaibang ikinikilos ngayon ni Nannan. Hindi ko alam kung dapat ko na ba itong sabihin kina Tiyo at Tia. Pero pinangunahan kasi ako ng takot, Kabanong. Kaya mas pinili ko munang manahimik kahit alam kong mali. Nang tinatangay na ang diwa ko ng antok, napadilat akong bigla nang marinig si Nannan na marahang bumangon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na parabang nanlilibak. Namumula pa rin ang mga mata niya
At kahit madilim nga, ay para kong nakikita ang mga mapupulang ugat mula roon na parang pumuputok. Na kinabahan ako siyempre, kaya bumangon din ako at paatras na pumwesto pasandal sa dulo ng aking higaan. Insan, bakit? Anong bakit? Huwag ka naman ganyan kung makatingin sa akin oh. Kinakabahan ako sa iyo eh. Tubig. Ha? Tubig. Pahingi ng tubig. Nauuhaw ako. Uhaw na uhaw. Aligaga akong napatakbo sa kusina at doon ay naabutan ko si Tiyo at Tia na nag-uusap. Parang inuubos na lang nila ang tsaa na iniinom nila, kaya umakto akong normal. Nang tanungin nila kung saan si Nannan, ay nagsinungaling na lang ako at sinabing natutulog na at ayos lang ang lahat. Pagkakuha ko ng tubig ay bumalik kagad ako sa kwarto. Nang nasa pintuan na ay nakita kong nakahawak na si pinsan sa tiyan nito na parang namimilipit. Uy, Nanan, ano nangyayari sa iyo? Ang sakit ng tiyan ko. Aray, Bon, ang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit. Pahingi ng tubig, nauuhaw ako. Aray, takte, ang sakit ng tiyan ko. Ito na, Insan. Ito yung... Dahil dito ay nataranta ako at di sinasadyang nabitiwan ng tubig. Kasabay nito'y bumagsak siya sa sahig at namilipit na parang bulating binudburan ng asin. Dahil dito ay mas lalo akong naging aligaga. Nanan, ano nangyayari sa iyo? Uy, Nanan! Ang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit talaga. Kumukulo na kumukulo. Ay, sobrang sakit. Para ako mamamatay. Nauuhaw ako. Pahingi ako ng tubig. Aray ko. Mamamatay na yata ako sa sakit. Dahil sa nakikita kong paglulupasay niya, ay hindi ko na rin talaga alam ang gagawin. Gusto ko nang humingi ng tulong kina Tiyo at Tia. Pero humarang siya banda sa pinto, kaya hindi ko rin mabuksan. Maya-maya pa ay bigla siyang tumigil. Nakatunghay lang ako, Kabanong, hanggang sa bigla siyang tumayo at walang pag-aalinlangan akong sinugaban. Pareho kaming napaiga sa sahig at ang maibabawan na niya ako ay doon ko nakita ang ikinatatakot ko ng husto. Bukod kasi sa namumula ang mga mata niya, may nakita rin akong maliliit na ugat sa liig niya at magkabilang parte ng sentido. Naalala ko bigla ang nangyari kay Aling Nela, pati ang babala nito sa aking bangungot. Magiging tulad ko rin kayo kapag di mo ko sinunod. Magiging halimaw rin kayo. Magiging isang aswang. Diyos ko po, hindi po pwede to. Nanan, tumigil ka. Tiyo, tulong! Habang nakipagpambuno sa aking pinsan ay panay ang sigaw ko ng tulong. Dahil dito ay mas naging agresibo si Nannan. Kitang-kita ko kung paano siya maglaway habang ang mga matay nagpapapalit-palit ng hugis at kulay. Umuusli-usli na rin ang pangil niya habang ang ugat sa noo at leeg ay mas lalong kumapal. Mas lumakas siya at parang unti-unti nang nagbabagong anyo niya. Pero para niya rin itong pinipigil. Ilang saglit pa ay bigla niyang ibinuka ang bibig na parang isang mabangis na hayop na handa kong sakmalin sa leeg. Pero gumana naman ang adrenaline rush ko. Nasapo ko siya sa muka at sa lakas ng pagkakasapok ko ay humandusay siya sa ibabaw ko. Nawalan siya ng malay, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Tumayo kagad ako at eksakto naman na dumating sina Tiyo at Tia. Naggulat na gulat sa nakita. Inexplain ko kagad ang nangyari at kagad akong pinaniwalaan. Kitang-kita ko rin sa mukha ni na Tiyo Renato at Tia Mila ang matinding pag-aalala. Wala tuloy nakatulog sa amin hanggang sa sumapit ang umaga. Nang magising si Nannan, ay tila wala siyang matandaan sa mga nangyari, Kabanong. Parang normal lang din ang lahat ng kilos niya, kaya natuwa naman ako. Pero nanatili pa ring alerto. Hanggang sa pagdating na ni na Tiyo at Tia. Sabay-sabay naming nakita ang paglalaway ng aking pinsan. Gulat na gulat kaming lahat dahil parang hindi aware si Nannan sa mga nangyayari sa kanya. Naglalaway siya ng naglalaway hanggang sa tila nawala na naman siya sa sarili. Kitang-kita ko ang takot kay Tia Mila nang bigla siyang sumalakay sa amin. Mabuti na lang talaga ay napigil siya ni Tiyo Renato. Pinagtulungan na namin hanggang sa maitali siya sa unan.
pero patuloy pa rin siyang nagwawala. At para matahimik ay sinuntok siya sa mukha ni Tiyo hanggang sa mawala na siya ng malay tao. Doon ko na nga ikinuwento ang totoong nangyari sa kinainan naming bahay ng kaibigan kong isa palang aswang. Kaya sinabi ni Tiyo na posibleng nayanggaw si Nannan. Ang pagyayanggaw ay ginagawa ng mga aswang upang dumami ang kanilang lahi sa pamamagitan daw ng ritual o ng laway na maaaring mangyanggaw ang isang tao. Makalipas ang ilang oras, nagising na nga ulit si Nannan na nakatali, kaya nagtataka siya habang nakatingin sa amin. Nay, tay, insan, ano to? Bakit ako nakatali? Insan, mas okay na muna yan. Maghintay ka lang saglit. Parating na yung tinawag namin manggagamot para matanggal na kung ano man sumpa na nilagay sa'yo. Ha? Anong sumpa? Walang sumpa sa akin. Nababaliw na ba kayo? Hindi ka lang aware pero tingnan mo itsura mo ngayon oh. Namumula mga mata mo. May mga makakapal na ugat ka sa liig at sintido. Yung mga pangil mo mahaba at naglalaway ka. Pakawalan niyo ako. Yung tiyan ko, kumakalam. Nagugutom ako. Nauuwa ako. Pakawalan niyo ako. Parang awa niyo na po, tay. Tay, huwag kayo maniniwala sa sinasabi niyang si Bonbon. Nahigit lang sa akin yan eh. Gusto niyang siya ang maging anak niyo kaya ginagawa niya ito sa akin. Pakawalan mo ako rito. Pakawalan niyo ako, please naman. Labanan mo kung ano man ang nangyayari sa iyo, Nannan. Labanan mo, please. Palapit na ang tulong. Nang marinig niya ang mga sinabi kong yon, ay tila ba bigla siyang tumalima. Ang mga ugat-ugat na naglilitawan sa kanyang liig at iba pang bahagi ng katawan ay bigla ring nawala. Pagkatapos ay naluluwa siyang napatingin sa amin hanggang dahan-dahang napapaiyak. Ganyan nga, insan. Labanan mo yung pagkayanggaw sa iyo. Matutulungan ka rin ng mga tinawag nila Tiyo at Tiya. Nay, tay, ano nangyayari sa akin? Parang di ko makontrol ang katawan at isip ko. May nagutos sa akin na patayin kayong tatlo. Kaya tulungan niyo ako, please. Ang sakit na naman ang tiyan ko, pati ang ulo ko. Biglang nasuka ng maraming ulit si Nannan. Nang makita namin yon, ay natutop na lang ni Tia Mila ang bibig niya dahil sa takot. Kasunod noon ay yung unti-unting napunit ang damit ng aking pinsan. Kabanong, kasabay ng muling pagbabago ng anyo niya, ang mga ugat-ugat sa sintido niya ay tila luluwa na parang kumikibot-kibot. Ang mga mata niya ay mas lalong nanlisik hanggang sa parabang magkasalubong na ang kanyang mga kilay. Habang unti-unting lumalabas ang matatalim na pangil, ay napapaungol siya dala ng sakit at init ng katawan na nararamdaman. Mas naglalaway siya na parang asong nauulol at pagkatapos ay unti-unti ring kumapal ang kanyang mga balahibo sa braso at maging sa hita. Ang mga daliri niya ay nangingitim, pati ang mga kuko ay unti-unting humahaba at tumalim hanggang patuloy ang pag-ungol. Ang nagpagimbal sa amin ay nang makitang humaba ang dila ni Nannan. Umabot ito sa liig, papunta sa buong mukha na parang hinihilamusa ng bahaging yon. Nakita ko pa na napa-sign of the cross si Tio Renato habang si Tia Mila ay halos mahimatay sa mga nasasaksihan. Matapos ang napakalakas na pag-ungol ay napigtal ang lubid na nakatali sa katawan niya. Kaya napatras kaming tatlo hanggang sa napaupo sa sahig. Ilang saglit pa, mula sa pwesto ko ay biglang tumalon si Nannan na nasa anyong halimaw na. Pumaibabaw siya sa akin na napahiga na sa sobrang takot. Hindi na ako nakapagsalita sa sobrang takot, Kabanong. Pumikit na lang ako at naghintay sa mga mangyayari. Hanggang sa marinig ko ang pag-ungol niya. Pagkatapos ay naramdaman ko ang malakit na dila nito na gumapang sa aking mukha. Nan, please, huwag mo akong patayin. Nagugutom ako sa laman. Nauuhaw ako sa dugo. Gusto ko kayong patayin lahat. Tumigil ka! Lumayo mo ko! Tumigil ka! Umatras siya at makailang ulit na umungol habang ang tiyan ay malakas din na kumakalam. Nang muling tila manaig ang kasamaan sa sistema niya, ay tumalim ulit ang tingin niya sa amin. Nang sasakmalin na niya ako sa liig, ay siya namang pagdating ng isang Ginoo na may edad na kaagad nagwisik ng asin kay Nannan.
Kitang-kita naming lahat na nangisay si pinsan habang nasa anyong aswang at tumantusay sa sahig. Nang makarecover ay napalingon siya sa Ginoong nagsabi ng asin. Sinalakay niya yon pero hinampas na siya ng buntot pagi. Kaya lalo siyang napahandusay sa sahig at nangisay ng nangisay hanggang sa unti-unting bumalik ang anyong tao. Hubot-tubad na namimilipit si Nannan sa sahig. Hirap na hirap at hingal na hingal habang sumusuka ng mabahong amoy. Inutusan kami ng may edad na Ginoong nagngangalang Lolo Thunder. At muli nga naming itinali si Nannan. Nang maitali na siya sa haligi ng kama, ay kaagad nagsagawa ng kakaibang ritual ang Ginoo. Mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Nang marinig naman namin yon, ay nangilabot kami. Pero mas matindi ang naging epekto nito sa aking pinsan. Nagwala na naman siya kahit na nanghihina at pilit na kumakawala sa pagkakatali at pagkakabusal. Nang lumaon ay muli na naman nilang nadinig ng malakas ang pagkalam ng sikmura niya. Walang iya ka, matanda ka! Tumigil ka! Naririndi ako! Naririndi ako sa mga sinasabi mo! Tay! Tay! Patigilin niyo siya dahil mamamatay ako kapag nagpatuloy siya sa mga sinasabi niya! Mamamatay ako! Mawawalan kayo ng anak! Tamuho ka, matanda ka! Papatayin kita kapag nakakawala ako rito! Kahit na anong pagpapaawa ni Nannan ay tila bingi kami. Pero sa totoo lang ay gustong-gusto ko na siyang pakawalan dahil awang-awa na ako sa kanya. Kaya lang ay sinabihan na rin kami kanina ni Lolo Thunders na ganun daw talaga ang sasabihin ni Nannan. Gagawa ito ng kahit na anong paraan para lang matigil kami sa aming ginagawa. Ito raw ang epekto ng ginagawa ng sumpa sa isip ng aking pinsan. Dahil dito ay hindi ko nalang pinansin ang mga sinasabi niya. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Naalala ko ang isa sa mga itinuro ng pari sa simbahan, nang isa sa pinakamalakas na sandata natin ay ang panalangin. Kaya nitong payapain ang ating puso, kaya nitong puksain ang takot at kaya nitong palayasin ang masasamang espiritu. Taimtim akong nagdasal hanggang sa maramdaman ko na rin ang kamay ni Tia Mila na nakahawak sa kamay ko. Pagdilat ko'y nagdarasal na rin siya. Si Tio Renato naman ay nakaantabay lang sa mga nagaganap, habang si Lolo Thunders ay patuloy sa pag-orasyon niya. Tumigil ka na, matanda! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Tay! Parang awa mo na! Patahimikin mo na yung taong yan! Ayaw ko na! Ayaw ko mamatay! Ayaw ko mamatay! Tulong! Tulong! Hindi nga kami nagpatinag. Nagpatuloy kami sa taimtim na pagdarasal hanggang sa naging palakas ng palakas ang boses ni Lolo Thunders. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang matinding pagbigat ng kapaligiran. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam, pero nangilabot po talaga ako, Kabanong. Para na naman akong kinumuta na matinding kilabot, pero siyempre hindi ako nagpadaig dito. Idinaan ko lang ulit sa panalangin hanggang sa dumilat na ako at pinagmasdan ng paghihirap ng aking pinsan. Nannan, kaunting tiis na lang. Labanan mo pa. Makakalaya ka rin sa pagkayanggaw sa'yo. Traitor ka, Bonbon. Kapag nakakawala ako dito, ikaw ang una kong yayanggawin para maranasan mo rin ang ganitong klase ng paghihirap. Magiging aswang ka rin katulad ko. Hindi ka aswang at hindi ka magiging aswang. Isa kang normal na tao na nananampalataya sa Diyos na buhay. Kaya tumigil ka na, sumasakop sa isipan ng pinsan ko. Lubayan mo siya! Buisit ka! Ayoko na! Biglang umihip ang malakas na hangin. Pagkatapos ay ipinalo ni Lolo Thunders ang kanyang buntot pagi sa sahig. Dahil dito ay mas lalong nagkakawag ang nakatali kong pinsan hanggang sa tuluyang nitong manghina. Awang-awaman ay wala kaming magawa kundi ang maghintay ng resulta habang nananalig sa kayang gawin ng manggagamot. Higit sa lahat ay sa kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At maya-maya pa nga ay nanghihina kaming pinagmasdan si Nannan. Putlang-putla na siya kaya nag-aalala na rin talaga kami ng gusto. Nay,
Tay, pagod na po ako. Hindi ko na po kaya. Insan, kayanin mo. Kaunting tiis na lang. Salamat. Pagkasabing yon ay bigla siyang nawala ng malay. Pero hindi pa rin doon natapos ang lahat, Kabanong. Nagulat na lang kami nang biglang mangisay ang katawan niya at pagkatapos ay kitang-kita naming lahat ang itim na usok na lumabas mula sa katawan niya. Nagpaikot-ikot ito sa buong silid pero nang inihampas ni Lolo Thunders ang buntot pagi niya sa sahig ay naglahong parang bula ang nasabing usok. Bigla na lang din gumaan ang aura ng kapaligiran. Kaya kahit hindi pa sinasabi na manggagamot ay alam kong tapos na at nakaligtas na si Nannan. At hindi nga ako nagkamali dahil yun nga ang sinabi ng may edad na Ginoo. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Kabanong, ay hindi pinalampasin na Tiyo Renato at Tia Mila ang lahat. Isusumbong nila sa kinaukulan ng tungkol dito. Kaya umaksyon kagad ang mga tao. Nagtungo nga sila sa baryo at pinuntahan ang bahay ni na Ate Emma at Durok para panagutin sila sa nangyari. Sumama kami para makasiguro pero wala kaming naabutan sa lugar maliban kay Mang Lukban. Nang makita niya kami ni Namnam na ayos na ang lagay ay napangiti siya. Pero dahil sa kanyang itsura, napagkamalan siya ng mga tao na isang masamang tao. Hindi po siya masamang tao. Siya po si Mang Lukban at siya po ang tumulong sa amin ni Nannan na makauwi ng ligtas. Natutuwa ako at ligtas kayong magpinsan. Yun nga lang, ikinalulungkot kong ibalita sa inyo na wala na rito mga aswang. Saan po sila nagpunta? Malamang nasa malapit na probinsya lang sila. Hindi naman sila makakatawid ng dagat ng basta-basta. Pero nasa paligid lang sila. Pagkatapos ng kapalpakan na nangyari nung gabi ng kapistahan, nag-asabalutan na sila lahat. Alam nilang babalikan sila ng mga nakaligtas sa kanila. Kaya nauna na silang tumakas. Ganun po pala. Maraming salamat po pala sa pagliligtas sa amin ng pinsan ko, Mang Lukban. Pasensya na rin po sa naging asal ko sa inyo nung nakaraan. Ay, ang nangyari na. Magsisilbing aral na lang ito sa inyo. Katulad ng sinabi sa amin ni Mang Lukban, naging aral na po sa amin, Kabanong, ang nangyaring ito. Kaya hindi na rin kami basa-basa kumakain sa mga pestahan dahil natakot na kaming baka mayanggaw pa kami. At dahil na rin sa nangyari, ay naging mapagmatsyag kami sa kapaligiran. Naging mausisa ako sa panahon na yon. Sa biyaya naman ng Diyos ay nakaraos kami sa pang-araw-araw at hindi kami pinababayaan ng may kapal. Masaya kami ngayon sa aming mga buhay dahil sa aral na aming natutunan noong kabataan. Maraming salamat po. Ito po ulit ang aking kwentong aswang at maganang pakikinig sa lahat ng mga kayanggaw at mga kabangers. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po ulit sa muli niyong pagsubaybay sa kwento natin ito. Sana nagustuhan niyo po at mag-iwan po kayo ng like at comment. Kung medyo nabitin po kayo, inaanyayahan ko po kayong dalawin yung dalawa pa nating mga channel dito sa YouTube. Ang Pamela Clamil kung saan nagnanarate po ako bilang si Lolo Pael at si Kabanong. At syempre pa, yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya meron na rin po kayong napapanood na parang pelikula. At syempre, may narration pa rin yon na meron ng music and effects. Kaya mas pinaganda po ito para sa inyo mga kabangers at mga kayanggaw. Huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na po na ito. Para hindi rin po kayo mahirapan sa paghanap, ilalagay po namin sa pin comment ang mga links ng nasabing channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!